Naalala niyo ho mga kababayan, yung Quadcom? Sino po nakaalala dito mga bossing nung Quadcom? Oh, nandiyan si Dan Fernandez, no, sa Quadcom. No, yun yung Quadcom na ng 19th Congress. Nandiyan din po si Benny Abante. Nandiyan din po si Paduano. O, di ba? Kung di ako nagkakamali, kasama din diyan si Barbers. O, yan. Taas po ang kamay mga kababayan nung humanga doon sa Quadcom na yon. Isa po ako doon sa humahanga doon sa Quadcom na yon mga bossing. Bakit to ang daming ang daming nabuko, ang daming nakita, ang daming nalaman ng mamamayang Pilipino. Kaya nga ang sabi ng mga DDS, Quadcom! Bakit? Wala Yung mga idol nila pinaiiyak no? Yung mga idol nila nabubuko Yung mga idol nila nabubulunan Hindi makapagpaliwanag O, biruin mo yun. Napakasimple nung itinatanong, sino si Mary Grace Piatos? Hindi masagot. No? Samantalang sa kanila hong mga opisina nanggaling iyong mga yon, mga kababayan. Pinasa ng Office of the Vice President yung mga resibo doon sa COA. Ang COA naman, ipinasa doon sa Congress. Doon natin nalaman sila Mary Grace Piatos. Ganon din po ang ginawa ng Department of Education, mga bossing. As a good government yon. Pero yung mga EJK din, hindi, lahat yan, mga bossing. No? Congress, mga kababayan, lahat po yan, pinapaiyak po yung mga idol nila. Isama mo na po, mga boss Chipamo, sir, yung mga umamin ng, opo, fake news po ako. Isama mo na ho, mga kababayan, yung nagsabing, opo, tanga po ako. Doon ako. Doon ako sa dalawa natatawa talaga, mga kababayan. Yung sa isang umamin ng, opo, fake news po ako. Tapos yung isa naman, opo, tanga po ako. Yun talaga, hindi ko makalimutan sa isipan ko yun, mga bossing. Hanggang ngayon, talaga kapag pinag-uusapan po yung mga Quadcom, pinag-uusapan po yung mga hearing sa Congress, yan po ang una-unang pumapasok sa isip ko. Lalo na, yung water cannon is pasilidad. Mr. Chair, ang water cannon po is a facility. Anyway, bakit po ba natin ito dinidiscuss, mga kababayan? Kasi ayan, ano po ang sabi ni Congressman, aray ko, Sara Duterte, aray ko, mga DDS. Ano sabi ni Congressman? Bakit Congressman? Ayan, balik Kongreso. Si Congressman Benny Abante. Dalawa na silang Abante diyan sa Congress. Si spokesperson ng Congress na si Princess Abante, na anak po ni Benny Abante, at si Congressman Benny Abante. Sabi nila, hindi tayo pwede basta-basta mag-move on. No? Malamang sa alamang, pag kinakailangan, magkakaroon ng Quadcom 2.0. Aray. Gigil na naman ho ang mga DDS dito. Ayan, sabi ni Ma'am Chris Rose, ayay, may 2.0 na. Masaya na naman po, mga kababayan, yung mga kababayan natin na gustong malaman yung mga kalokohan, yung mga itinatago nitong mga namumuno sa gobyerno natin. Sabi ni Sir Ernesto Nacion, tingnan mo ha. Sabi ni Sir Ernesto Nacion, Mark, puyat na puyat ako sa Quadcom. Start to end, yung time sa Pinas ay iba dito sa Canada. Naku, baka parehas tayo ng time no? Ang ginagawa ko dyan, sir, no? Ginagawa ko dyan, pampatulog ko yan. No? Lalagay ko yung cellphone ko dito sa malapit sa tenga ko. Ayoko kasi nung may nakasaksak sa tenga ko, speaker. Manahu ako doon sa lola ko, sa Tondo. Ay, nako. Yung lola ko naman, ano yun? Talagang radyo. Yung radyo ho, mga kababayan. Yung radyong kulay itim, nakadikit sa tenga niya yun. Hindi makakatulog yun hanggat hindi po pinapakinggan ito po ang inyong Chadeli. Kaya ho ako, pati ho ako, mga kababayan, rinig na rinig ko ho yun. Mga bossing, isama mo na
si Dr. Lab, yung mga taong 70s. Baka nandito kayo, si Dr. Lab, si Chadeli. Tapos bandang 2:00 na ng madaling araw, nandiyan na si Miss X. Umaabot ho ako doon kay Miss X, mga kababayan. Pampatulog ko yung Quadcom. Ganyan ho ang gagawin nyo, sir. No? Para hanggang sa makatulugan nyo na. Re-replay ko na lang kinaumagahan yan. Ito po ang kagandahan. Ayan. Itutuloy, matutuloy at panigurado ako magkakaroon ng 2.0, di ba, Mamita Star Talk? Manila Representative Bienvenido Abante cited the necessity of reviving the Quad Committee in the 20th Congress. Justice doesn't expire. Ayan, alam ko yan. If one, Carinyoso. Di ba? Alam ko din yan. Napapakinggan ko yan doon sa lolo ko, sa lola ko. Tuloy natin. Abante, no? Who was co-chairperson of the House Quad Committee in 19th Congress said that unresolved investigation into drug-related killing, Chinese-linked syndicate, and government corruption must not be left to die quietly in the archives. No? At masasama dito, mga kababayan, panigurado ako, yung mga missing sa Bungero. 'Di ba, Chris Angel at Isko Flores, saka si Kuya Cesar nabuhay nabuhay diyan sa comment section yung mga edad 50, 60, ako yata yung batang nakikinig sa inyo no. Sabi dito ni Abante, we cannot just move on. What we uncovered in those hearings was not fiction, not rumor, but fragments of frightening reality. Biruin nyo naman ho, mga kababayan. Lahat po yan, no? Nabubuko. Lahat po yan lumalabas. Kagaya na lang po yung mga alin, yung mga reward system, yung quota system, na lalaman ng mamamayang Pilipino. Kaya sino ho ang hindi magmamahal? Sino po ang hindi magugustuhan itong Quadcom? Siyempre, yung mga DDS lang po. Yung mga DDS na sarado ang utak, sarado ang tenga, no, na makinig. Bakit to? Masakit sa pandinig nila, masakit sa utak nila, na yung kanilang mga iniidolo, ayun, naiipit dahil hindi kayang sagutin yung mga itinatanong sa kanila. Sila Bongo, alam niyo ba kung bakit hindi pumupunta sa Quadcom? Ako, ang tingin ko ho, mga kababayan, mapapahiya. Takot mga mapahiya, di ba? Sabi ni Tina B, birthday ni Tina B, totoo ba? Happy birthday to me, kainis, maulan. Sige, since birthday mo, may 1,000 ka. May 1,000 ka sa akin. Ayan, ipapadala sa iyo ni Chai Chair. Ayan ha? Birthday mo ba talaga? Hindi. Hindi naman nagsasalita. May 1,000 pesos ka sa GCash, ipapadala sa iyo ni Chai Chair. Okay? Ayan, happy birthday, Tina B. Tuloy, Quadcom 2.0 now becomes a necessity. We firmly believe that justice does not expire and must continue in the 20th Congress. The people have the right to know who benefited from silence and who paid the price for speaking out. Kung totoo tayong naninilbihan, hindi tayo dapat matakot sa katotohanan. Justice requires memory, and memory means picking up where we left off. Kahit gaano kainit, kahit gaano kahirap, at tingin ko kahit gaano kadelikado, talagang banat sila diyan sa Quadcom. Ang tanong lang ho, no? Sino ang papalit kay Dan Fernandez? Sino ang papalit kay Paduano? Ayan. No? Si De Lima? Pwede. Naku, mas mabigat yun. No, De Lima. Yung dalawa yung mawawala, Paduano at si pangalanan. Hindi, tatlo. Paduano, Barbers, at si Dan Fernandez.
De Lima, Jokno, at kayo na bahala kung sino pa yung isang naiisip niyang posibleng pumalit diyan. Pero ang kagandahan niyan, tuloy ang Quadcom. Medyo ano nga lang ho yan, medyo bad trip ho yan mga kababayan para po doon sa mga DDS.